Alam nyo ba noong 2016 ay may isang insidente na talagang gumulat sa mundo? Ito ay noong napabalitaan na napaatras ang mga tropa ng Chinese na miyembro ng UN Peace Body noong nakipaglaban ito sa mga rebeldeng taga South Sudan. Subalit, ano ang mga dahilan kung bakit napahiya ang mga sundalo ng China sa kanilang pakikipaglaban laban sa mga rebelde sa Afrika? Anong mga estratehiya ang ginamit ng mga rebelde na nagbigay sa kanila ng kalamangan laban sa mga sundalo ng China? At paano nakakaapekto ang insidente sa reputasyon ng militar ng China sa pandaigdigang antas? Ito ang mga tanong na ating aalamin, kaya tapusin mo itong video na ito. Ang China, isa sa pinakamalaking bansa na may mataas na kalidad ng ekonomiya at pakikipag-ugnayan ng kalakalan sa iba't ibang panig ng mundo. Isa rin ang China sa may pinakamalakas na sandatahang militar sa mundo. In fact, sa kasalukuyang panahon, naungusan na nila ang Amerika sa may pinakamaraming active soldier na halos 2 million. Idagdag mo pa riyan ang mabilis nilang paglago at pag-advance sa paggawa ng mga dekalidad na sandata pandigma. Gayunpaman, maraming hindi naniniwala na kaya ng China na maging pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Kahit pa na talagang gigil ito na maungusan ang Estados Unidos, ito ay dahil sa kakulangan ng experience pagdating sa laban. Wala silang kasanayan sa totoong digmaan, isang bagay na nakikita ng mga eksperto na magiging problema ng China kapag sumabak ito sa giyera. At mukhang tama nga ang hinala na ito dahil sa nangyaring pagtakas ng kanilang mga tropa habang pinapaulanan ng mga rebelding Sudanist na mas kakaunti at kulang sa kagamitan, subalit ipinakita na mas lamang sila sa katapangan. Mabilis ang mga sumunod na nangyari sa umaga, habang tahimik na nagmamatiyag ang mga miyembro ng Chinese UN Peacekeeping Force na nakatalaga sa South Sudan. Ang kanilang layunin ay mangalap ng mga datos at magbigay ng tulong medikal sa mga apektadong komunidad. Subalit, ang inaasahan nilang normal na araw ay biglang napalitan ng nakakapangilabot na sandali. Habang sila ay abala sa kanilang mga gawain, pinaulanan sila ng mga bala mula sa hindi matukoy na direksyon. Ang mga putok ng baril at pagsabog ng RPG ay tila nagmula sa bawat sulok ng paligid na nagdulot ng takot at pagkalito. Ang tangi na lamang nilang nagawa ay ang magtago at maghanap ng ligtas na lugar, umaasang makakahanap ng tulong. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga sundalo ay nahirapang makahanap ng proteksyon. Ang kanilang mga armored vehicle ay naging target ng mga atake na nagresulta sa pagkasugat ng ilan sa kanila. Ang insidente ay nagbigay diin sa panganib na dala ng mga armadong labanan sa rehiyon at nagbigay ng matinding hamon sa kanilang misyon na pangalagaan ang mga sibilyan at itaguyod ang kapayapaan sa South Sudan. Balikan muna natin ang nakaraan. Noong 1971, opisyal na naging miyembro ng United Nations, UN, ang China. Ngunit sa mga unang taon nito, tila hindi gaanong aktibo ang bansa sa mga misyon ng UN. Para bang nandyan lang sila, pero hindi mo ramdam ang kanilang presensya. Sa mga panahong iyon, ang China ay nag-iwas sa mga internasyonal na usapin, mas pinili ang tahimik na pag-obserba kaysa sa aktibong pakikilahok. Ngunit nagbago ang lahat noong 2015. Sa ilalim ng pamumuno ni President Xi Jinping, nagpasya ang China na magpadala ng mga sundalo sa mga misyon ng UN. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng China na nagpadala sila ng mga tropa sa ilalim ng UN peacekeeping operations. Ang hakbang na ito ay hindi lamang isang simpleng desisyon. Ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang mapabango ang kanilang pangalan sa pandaigdigang komunidad. Layunin ni Xi na ipakita ang lakas at kakayahan ng militar ng China at ang kanilang determinasyon na maging isang pangunahing manlalaro sa mga internasyonal na usapin. Bilang bahagi ng kanilang pagpapasikat, nagpadala ang China ng mahigit 700 sundalo, kasama ang ilang opisyal mula sa People's Liberation Army. Gayunpaman, ang misyon na ito ay puno ng hamon. Noong mga panahong iyon, kakalaya pa lamang ng South Sudan mula sa 22 taong digmaang sibil. Ang mga rebelde ay patuloy na naghahasik ng kaguluhan at ang sitwasyon sa bansa ay puno ng tensyon at panganib. Sa kabila ng mga panganib, nagpatuloy ang China sa kanilang misyon.
na may basbas ng UN, ang kanilang layunin ay hindi lamang upang makilahok, kundi upang ipakita na sila ang pinakamalupit sa lahat ng mga bansa sa larangan ng peacekeeping. Ang kanilang desisyon ay nagpapakita ng pagbabago sa pananaw ng China mula sa isang bansang nag-iwas sa mga internasyonal na responsibilidad patungo sa isang aktibong kalahok sa mga global na usapin. Sa Juba, ang kabisera ng South Sudan, itinalaga ang mga tropang Chinese upang magsilbing detachment center para sa mga mamamayan na nangangailangan ng tulong medikal at seguridad. Ang kanilang misyon ay tila puno ng pag-asa at layunin, ngunit sa likod ng mga ngiti at pag-asa, may mga usap-usapan na naglipana ang mga bandido sa paligid na nagiging sanhi ng kaguluhan sa lungsod. Isang balita na hindi naisip ng mga sundalong Chinese na magiging malaking problema nila sa mga susunod na araw, ang hidwaan sa pagitan ng presidente ng South Sudan, si Salva Kiir Mayardit, at ng kanyang dating vice-presidente, si Riek Machar, ay nagdudulot ng labis na tensyon sa rehiyon. Ang kanilang madugong labanan ay tila walang katapusan, at ang mga tauhan ng dalawang panig ay handang pumatay kung kinakailangan. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng dagdag na panganib sa mga Chinese peacekeepers na sa una ay nagkaroon ng pag-asa na makapagbigay ng tulong sa mga apektadong mamamayan. Noong Hulyo 8, 2016, nagpasya ang UN na palakasin ang presensya ng mga sundalong Chinese sa South Sudan. Nagpadala ng karagdagang 2,500 tropa upang makatulong sa mga humanitarian purposes at pagpapanatili ng seguridad. Ang mga sundalong ito ay nagbantay sa isang compound na itinayo sa Juba, na naging resettlement center para sa mga lumikas na South Sudanese. Sa kabila ng kanilang layunin, hindi nila alam na ang mga tropa ng magkabilang panig ay nagtatayo na rin ng mga kampo sa paligid ng Juba, naghahanda para sa mga susunod na atake. Pagsapit ng umaga, ang takot na inaasahan ng lahat ay naganap. Ang bakbakan sa pagitan ng mga tauhan ni Kiir at Machar ay nagsimula at ang labanan ay walang pinipili, maging sibilyan man o mga miyembro ng UN Peacekeeping Forces. Ang mga putok ng baril at pagsabog ng mga granada ay umabot sa mga tainga ng mga tao sa paligid, at ang mga sundalo ng China ay nahulog sa gitna ng kaguluhan. Sa isang insidente, isang armored vehicle ang tinamaan ng shell habang nagbabantay sa isang refugee camp malapit sa UN compound. 2 sundalong Chinese ang nasawi at marami ang nasugatan. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin sa panganib ng kanilang misyon at ang pangangailangan para sa mas mahusay na proteksyon at suporta para sa mga peacekeeping forces sa mga ganitong sitwasyon. Kaya naman kahit sa dami ng tropa ng mga Chinese ay wala silang nagawa kundi ang tumakbo at iwan ang mga baril at unahin ang kanilang sariling kaligtasan. Kung tutuusin, hindi naman mali ang ginawa ng mga sundalong Chinese sa South Sudan. Ngunit bilang mga miyembro ng UN Peacekeeping Forces, inaasahan silang maging tagapagtanggol ng mga South Sudanese. Sa kabila ng kanilang layunin na magbigay ng tulong at seguridad, tila sila pa ang unang tumakas sa gitna ng kaguluhan, sa halip na ipaglaban ang mga sibilyan na nasa panganib. Ang kanilang pagkilos ay nagdulot ng samut-saring reaksyon sa buong mundo. Maraming tao ang nagtawanan sa mga Chinese soldiers na nagbigay diin sa kanilang kawalan ng koordinasyon sa gitna ng krisis. Ang ilan ay nagsabi na bagamat malakas ang kanilang mga pahayag, sa aktual na labanan ay tila wala silang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. May mga komentaryo ring nagmumungkahi na tila nabahag ang buntot ng mga sundalo at nag-iwan pa ng mga baril sa mga rebelde na nagbigay ng impresyon na sila ay nagbigay daan sa mga armadong grupo. Dahil dito, marami ang nanawagan na dapat parusahan ng China sa pangyayaring ito dahil hindi nila natupad ang kanilang misyon at responsibilidad bilang kasapi ng UN. Ang mga aligasyong ito ay umabot sa mga ahensya ng balita at nagdulot ng mas malalim na pagsusuri sa kakayahan ng mga Chinese peacekeepers sa mga ganitong sitwasyon. Sa kabila ng mga batikos, ang Ministry of Defense ng China ay mabilis na tumugon. Tinawag na malicious speculation ang mga aligasyon na inabandona ng mga peacekeeper
ang kanilang mga posisyon sa South Sudan. Ayon kay Yang Yujun, isang tagapagsalita ng Ministry of Defense ng China, ang mga puwersa ng peacekeeping ay sumunod sa mga alituntunin ng UN at nagpanatili ng kaligtasan ng mga sibilyan. Isinulat ng Center for Civilians in Conflict, CIVIC, sa kanilang ulat na ang mga Chinese peacekeepers ay umurong mula sa isang civilian protection zone matapos ang isang atake, ngunit ito ay itinanggi ng mga opisyal ng China. Sabi nila, ang mga sundalo ay nanatili sa kanilang mga pwesto, nag-organisa ng reinforcement at patuloy na tinupad ang kanilang mandato habang inaalalayan ang mga nasugatang sundalo. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin sa mga komplikasyon ng peacekeeping operations sa mga rehiyon na may matinding hidwaan. Habang ang China ay nagtatangkang palakasin ang kanilang presensya sa pandaigdigang arena, ang mga insidenteng tulad nito ay nagiging hamon sa kanilang reputasyon at kakayahan bilang isang responsableng miyembro ng UN.